Praise God. So sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa salita ng Panginoon. At nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan mula rito sa Romans chapter 8 na ating binasa. Ito'y pinakita, verse 1 ay nagsasabi na, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So yung salitang no condemnation ay nais kong kunin at siyang gamitin nating title sa ating paksang pag-uusapan. Last Thursday ay pinag-usapan natin yung isang paksa at ito'y may kinalaman sa searching for sin and no file found. So, gusto kong iagnay ang bagay na ito doon sa kaisipan na ating tinalakay. Pero gusto kong tingnan natin ang isang pinahayag dito. At ito'y pinakita ni Apostol Pablo. Maraming nagsasabi na ang Book of Romans ay siyang pinaka-obra maestra na isinulat ni Apostol Pablo, ang Book of Romans. At ang ilan sa kanyang mga epistle mula sa Ephesians, Philippians, Colossians at ang Pilemon ay mga sinulat niya na habang siya ay nasa bilangguan na. At itong Book of Romans ay naisulat ito ng dahilan nagkaroon ng ilang mga pangyayari at ang mga mananampalataya sa Rome ay meron silang ilang mga kaguluhan dahilan ito ay magkahalong mga Hudyo at mga Gentile. So si Paul ay sumulat siya ng ilang mga bagay para i-address ang mga issues at sa mga aral at doktrina ay kaya makikita natin napakaraming mga aral na kanyang isinulat dito sa Book of Romans na gandang bigyan ng pansin. Pero ang chapter 8 ay nagpapakita rito yung salitang, therefore there is now no condemnation. There is now no condemnation for those in Christ Jesus. Sa ibang version ng King James ay meron pong nakadagdag na who walk not after the flesh, but after the Spirit. Pero ilan sa mga nag-aaral ay pinapakita nila na ito'y naidagdag ang porsyong yan, who walk not after the flesh but after the Spirit, dahilan binalikan at kinuha marahil ito doon sa verse 4. Dahilan yung verse 4 ay pinakita na who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. So, gusto ko pa rin mag-stick dito sa verse, sa portion o sa version na hindi kasama yung who do not walk after the flesh. Although hindi ko pinapawalang halaga yung bahaging yon, pero ang gusto kong makita ay yung sinabi rito, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. If you are in Christ, there is no condemnation. Dahilan kung bibigyan ng pansin at ang karugtong ay who walk not after the flesh, ibig pala sabihin, ang mangyayari, sila na lumalakad sa laman ay mayroong condemnation. Pero ang pinapakita rito, ang na kay Kristo Jesus ay wala na silang condemnation. There is now no condemnation to those in Christ Jesus. At alam natin, ang salitang condemnation ay kung titingnan natin ang meaning, so tingnan ko muna yung salitang condemnation bago natin puntahan yung salitang no condemnation. Yung salitang condemnation ay ibig sabihin is pronounced guilty and sentenced to punishment. So yun yung pinapakita ng salitang condemnation.
pronounced guilty, ibig sabihin, pinonounce na sila ng guilty, ibig sabihin, hinatulan na sila, and they're sentenced to punishment. So, ito yung kalalagayan ng isang akusado sa harapan ng korte na kapag babasahan na siya ng kanyang sala, babasahan na siya ng kanyang hatol sa kanya, at sasabihin doon, ikaw, Mr. So-and-so, ay napatunayang nagkasala sa ganitong kasalanan at dahilan sa mga ebidensya na pinisinta sa hukumang ito at ikaw ay hinahatulan nagkasala beyond reasonable doubt at ikaw ay hinahatulan ng ganitong sentensya. So yun yung salitang condemnation. I hope na nakukuha nyo mga kapatid. Yung salitang condemnation ay pinapakita nito na siya ay meron ng hatol. Condemned na siya or he is doomed to punishment, pronounced guilty, and sentenced to punishment. At isa pang ibig sabihin ng salitang condemnation, yung salitang condemn, ay officially declared to be unfit for use. Kapag ang isang gusali, katulad sa mga nagdaan na mga pangyayari since September 30 and then October 10 ay nagkaroon, October 9 and October 10, September 30 sa lugar ng Cebu, October 9 sa bahagi ng Baguio, and October 10 ay dito naman sa parting Davao. So, kapag ang isang gusali ay dumaan sa lindol at nagkaroon ng crack, pupuntahan sila ng mga engineer at titingnan ang sitwasyon, at kapag ang gusaling ito ay hindi na matibay at posibleng kapag nagkaroon uli ng sunod na earthquake, pwedeng mag-collapse, ang gagawin nila doon sa gusaling yun, sa building na yun, i-condemn nila. Ibig sabihin, hindi na ito fit for use. Yun yung salitang condemnation. So, kung titingnan naman natin ang kalalagayan ng tao, alam nyo ba mga kapatid na ang tao ay condemned na? Ang tao ay condemned na. Siya ay meron ng condemnation. Yung salitang condemnation, ulitin ko, pronounced guilty and they are sentenced to punishment. Kailan ito nangyari? Kailan ibinaba ang hatol na ito? Ito ay nangyari nang ang unang magulang, sila Adan at si Eva, o si Adan at ang babae, ay nagkasala. At nang sila'y magkasala, then sabi rito ng Romans chapter 5 verse 12, ay pinakita roon ang verse na ito. Sabi niya, therefore, just as through one man, sa Tagalog, sa pamamagitan kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So sa ganitong kalalagayan ay nakapasok sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kamatayan sa sanlibutan sa pamamagitan ng kasalanan. So nang magkasala ang unang lalaki at babae, then sila ay hinatulan ng may hatol na kamatayan. Or hindi sa bahaging ito, alam nyo, ang batas ng ating Panginoon, ang batas ay may inherent sa kanya yung tinatawag na kamatayan. Dahilan, ang violation, sinabi na ng ating Panginoon, kung babalikan natin yung Book of Genesis, sabi ng ating Panginoon, sa lahat ng punong kahoy na narito sa halamanan ay pwede kayong kumain, maliban sa punong kahoy ng buhay, na sabi niya, huwag kayong kakain sapagkat sa araw na kayo ay kumain, sa araw na yun ay kayo ay mamamatay. So ganon nang
mangyari ang ganitong bagay, ang sumunod na pangungusap dito, so pinakita na ang kasalanan o ang kamatayan ay nakapasok sa sanlibutan o sa mundong ito sa pamamagitan ng kasalanan at ang kamatayan ay lumaganap, kumalat at naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. They were declared. So, dineklara na sila ay nagkasala. Sabi rito ng verse 16, tingnan natin ang verse 16. Ang verse 16 ay merong isang portion dyan na nagsasabi, babasahin ko sa Wikang Ingles para meron akong gustong i-drive na point. Sabi niya, the gift is not like that which came through the one who sinned. Sabi niya, ang kaloob ay hindi kagaya ng kasalanan na dumating sa pamamagitan ng isang tao. For on the one hand, the judgment arose from one transgression. Sabi niya, sa isang bahagi, ang kahatulan ay ibinigay dahilan sa isang pagsuway o sa isang pagsalangsang. Sa isang pagsuway, sa isang pagsalangsang, sabi rito, for the judgment arose from one transgression resulting to condemnation. So, pinakita rito na sa pamamagitan ng sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa pagdurusa, datapot ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Pero ang binibigyan ko ng pansin dito sa verse na ito ay yung salitang sabi niya, the judgment arose from one transgression resulting in condemnation. Dahilan sa isang pagsuway doon ni Adan at ng kanyang asawa. Dahilan sa isang pagsuway na ito ay nagresulta ito ng condemnation. What is condemnation? They are pronounced guilty. At sila ay pinonounce silang guilty at sila ay merong hatol merong kahatulan, merong punishment. Sa isa pang verse dito sa verse 18. So then, as though one transgression, there resulted condemnation to all men. Sa pamamagitan ng, sabi riyan, at kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway, ay dumating ang hatol. So meron ng hatol. Dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa pagdurusa. So pinakita rito, sa pamamagitan ng dalawang verse na ito, ay pinapakita na ang tao ay meron ng kahatulan. Nakukuha ba natin? Ang tao ay meron ng hatol na ibinigay sa kanila. They are doomed, pronounced guilty, and sentenced to punishment. So, yan ang dahilan ang lahat ng tao ay sila ay papunta sa kapahamakan. Yan ang direksyon. Yan ang pinapakita. At minsan naisipin natin, bakit ganun kabigat? Anong klaseng kasalanan itong nagawa? Bakit ganun kabigat? Dahil ang sabi ng ating Panginoon sa popular verse na alam natin, ang John 3:16, ay pinapakita roon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life o everlasting life sa ibang version. So pinapakita rito na ang tanging makakapigil sa trajectory ng tao papunta sa kapahamakan ay ang pananampalataya, paniniwala o pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin, lahat ng tao ay ang direksyon nila ay ito.
Sa kabutihang palad na lang at sa biyaya ng Diyos sa kanyang pag-ibig, ay ang Diyos ang gumawa ng probisyon para ang tao ay mapigilan at hindi siya mapahamak papunta sa ganong kapahamakan. So yan ang kahihinatnan ng lahat ng tao. So, at ang tao, sabi ng Book of Psalms, ay hindi ito ang katubusan ng kaluluwa ng isang tao ay mahal at hindi kagaya ng presyo ng isang bagay na nagde-devaluate. Bumababa ang presyo. Well, ang presyo ng katubusan ay hindi nagbago. At ang hinihingi ng Diyos na kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Well, pero meron pong ganitong idea na kapag ang tao ay namatay, ay nabayaran niya na ang kanyang kasalanan, therefore, siya ay pupunta na sa langit. So, meron ganong idea. So, iniisip nila na yung kanilang kamatayan ay pambayad na sa kanilang kasalanan at sila ligtas na at pupunta na pupunta na sa langit. Well, hindi po yun. Dahil kahit ang tao ay mamatay, ito'y kabayaran lamang ng kanyang kasalanan at hindi niya mababayaran ang kanyang katubusan. Ito so maraming mga teorya ng iniisip na paraan ng pagkaligtas. Ang ilan ay nagsasabi sila na siguro yung mabubuting gumawa ko ng mabuti ay sapat na ito para ako'y maligtas. Well, ang mabuting gawang yan ay hindi pa rin sapat dahilan sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot. For all have sinned and fall short to the glory of God. Sila ay hindi nakaabot doon sa mataas na standard na hinihingi ng Diyos ay hindi nakaabot ang sinuman. Kahit gawin nila ang lahat ng kanilang mabubuting gawa ay hindi ito sapat. Sila ay karapat-dapat pa rin sa tinatawag na kamatayan. But, bago ko puntahan ang bahaging ito, ay gusto kong tingnan natin ano yung bigat na ito. Bakit ba nagkaroon ng condemnation? Bakit kinondemn ang tao? Ay iniisip nila na parang unfair. Parang unfair sa ganun lamang na kasalanan, kumain lamang ng prutas, ay ganito na ang kahinatnan, mapapahamak na ang tao at ang buong sangkatauhan ay mapapahamak na. Well, ganito yung argumento ng isang magsasaka na mahirap. At siya ay, dahilan sa nagugutom siya, pumunta siya sa isang bakuran at humukay siya ng kamote at kumuha siya ng kamote at dinala niya sa kanyang bahay. Ang problema, may nakakita sa kanya. At ang suliranin, mga kapatid, yung lote o yung bakuran na kanyang pinasok ay pag-aari ng isang mayaman. At ngayon siya hinabla. Siya dinala sa korte. At doon, sabi roon, Republic of the Philippines against. Doon siya nagreklamo, bakit kamote lang yung aking kinuha ay kalabang ko ang buong Republika ng Pilipinas? So, sometimes ang tingin ng ilan ay ang ganitong klase ng kasalanan ay it's unfair na bakit ang lahat ng tao ay ibinilang na makasalanan dahilan mababasa rin natin doon sa Romans chapter 5. Romans chapter 5, kung itataas natin after ng verse 12, verse 14, sabi niya, ang verse 14 na nagsasabi ng, nevertheless, bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adan at kay Moises, kahit doon sa mga hindi nagkasala ng tulad sa pagkakasala ni Adan na siyang anyo ng bagay na darating.
So kahit yung tao na hindi nagkasala ng kasalanan na ginawa ni Adan, ay nagmana pa rin ng kasalanan. In fact, ang pinapakita rito, lahat ng taong ipinanganak after the fall, lahat sila ay makasalanan. Gano'ng kabigat ang bagay nito? Bakit ganun? Hindi bagat ang kasalanan sabi pa nga, ang kasalanan ni Pedro, hindi dapat kasalanan din ni Juan. Pero anong kasalanan ang bagay nito? Bakit ito'y humantong sa tinatawag na condemnation? No, tingnan natin mga kapatid, just bigyan lamang natin ng ilang bagay upang maging malinaw bakit merong condemnation na nangyari dito sa sangkatauhan. Kung ating babalikan ang aklat ng Genesis, ay makikita natin dito, pagdating po sa chapter 2, ay dito ibinigay ng ating Panginoon ang utos. Matapos ang Diyos ay gumawa, nilalang ang tao, chapter 2 verse 7, nilalang ng Diyos ang tao, inanyuan siya mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At verse 8, ang Panginoon ay naglagay ng isang halamanan sa silanganan ng Eden, halamanan sa Eden sa dakong silanganan, at inilagay niya doon ang tao na kanyang nilalang. So ganun ka-special ang tao sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Dahilan ang tao ang pinakahuling nilalang niya at kanyang pinaka-finale na nilalang ng Diyos ang tao. At ng kanyang nilalang ang tao ay meron silang espesyal na lugar, at ito'y tinawag na halamanan sa Eden. At doon niya nilagay ang lalaki na kanyang inanyuan. At sabi dito sa verse 15, sabi niya, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay siya at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At this time, si Adam ay nag-iisa pa lamang. At binigyan siya ng utos sa verse 16. At pinag-utos ng Diyos na sabi niya, sa lahat ng puno ng halamanan na narito ay maaari kang kumain na buong kalayaan. Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Next verse, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So pinakita rito, sabi niya, so from the Lord God commanded, from the any tree of the garden you may freely eat, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it. You shall not eat, for in the day that you eat from it, you will surely die. So, at sumunod ay pinakita rito na ang Diyos ay lumalang ng kanyang katulong. So, kung magpa-fast forward tayo, after na ang Diyos ay binigyan si Adam ng helpmate. Walang helpmate na iba, hindi hayop ang kanyang naging helpmate, kundi ang isa na kinuha mula sa kanyang tagiliran, at isang bahagi ng kanyang katawan, ang tawag dito ay rib. Isang bahagi ng katawan na kanyang kinuha, at mula doon sa rib na ito ay inanyuan ang isang babae at ipinesenta kay Adam. At doon niya nakita na siya talaga ang kanyang helpmate.
Datapot, paglipas ng panahon, ay pinakita ng chapter 3 na merong ditong serpent. Ang serpent ay, sabi rito ng verse 1, excuse me po sa version yan, sa Tagalog, hindi po yan ahas sa original translation. Sa verse 1 in chapter 3, now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, so hindi po ito ahas, hindi lang siya nagsasalita siya. He said, sinabi niya sa babae. So, meaning to say, ang ahas na yun, hindi yan ahas, yan ay serpente. Yan ay tinawag ng banal na kasulatan na ang serpente ay lalong tuso o matalino sa lahat ng mga hayop na nilikha ng Diyos sa ibabaw ng lupa. So, ang serpenteng ito ay nagsasalita siya, nakikipag-usap sa babae, at sinabi niya sa verse 2, nagsasalita siya, sinabi niya, tunay ba? Balikan natin ang verse 1. Sabi niya, tunay bang sinabi ng Diyos? So, ito ay matalino o tuso na nilalang ng Diyos na nakakapagsalita siya. So, ibig sabihin, hindi siya gumagapang sa pasimulang ito, kundi siya ay nagsasalita at nakatayo na nakikipag-usap sa babae. Totoo ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy ng halamanan? Ang babae sumagot, sabi ng verse 2, sinabi ng babae sabi niya sa serpente, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Verse 3, datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyoon, huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. At sumunod na pangusap ng serpente sa verse 4, sabi niya, sinabi ng serpente sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon ay madidilat ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos at makakakilala ng mabuti at masama. So, ito ay nagpukaw ng awareness at sa babae. At this time, for our information, hindi pa siya tinawag na Eva o Eve sa panahong ito. At sabi rito, ang babae ay nagkaroon ng ganitong awareness. So sabi niya, the woman said, from the fruit of the trees of the garden we may freely eat, but from the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat from it or touch it, or you will die. And the serpent said to the woman, you surely will not die. For God knows, sapagkat nalalaman ng Diyos na sa araw na kayo kumain, madidilat ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos. Well, this is deception. Ito yung sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 11, natatakot ako kung paano si Eva ay dinaya ng serpente sa pamamagitan ng kanyang katusuhan. Ito'y pandaraya. Dahilan, alam niyo ba mga kapatid, ang nilalang ng Diyos na si Adan at ang kanyang asawa, ang babae, sila ay nasa wangis ng Diyos. Sila ay nasa wangis na ng Diyos. At hindi na nila yung ganitong bagay pilit na pinapakita sa kanya, kinukubli sa kanyang isang bagay na yun ang kanyang kalalagayan. So anak sila ng Diyos at sila ay merong
anong sabi ng Book of Psalms? Inilagay sa ilalim nila ang kapamahalaan ng lahat ng bagay ninilalang ng Diyos. Ayon sa statement ng ating kapatid Branham, sila'y mga amateur God. Sila'y mga maliliit na Diyos dito sa ibabaw ng sanlibutan. But ang bagay na ito ay ang sumunod na pangungusap. So just display lang natin sa Tagalog at babasahin ko sa wikang Ingles para sa ilang mga point na gusto kong bigyan ng pansin. Sabi rito, "For God knows that in the day that you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil." Verse 6, "When the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was desirable to make one wise, she took from its fruit. She took from its fruit and ate, and she gave also to her husband with her, and he ate." Now, ang punong ito ay hindi ito literal na puno. Hindi ito literal na puno. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, anong klaseng kasalanan ito? Bakit nagkasala at ang buong sanlibutan ay nadamay dahilan lamang sa pagkain ng bunga ng punong kahoy? At ilan ay sinasabi nila ito'y mansanas. Pero hindi po ito literal na puno at di rin ito literal na bunga, hindi rin ito mansanas ang pinapakita sa bagay nito. Ang puno ay may mga nire-represent. Sa Biblia ay napakaraming nire-represent ng puno. Alam niyo ba, si Nebuchadnezzar ay nire-represent din siya as a tree. Diba? Daniel chapter 4. Sa panaginip ni Nebuchadnezzar ay nakakita siya ng punong napakataas. Pero yung punong ito na ang pinapakita, ang nire-represent ay si Nebuchadnezzar, ay hindi yon ang interpretation dito sa Genesis chapter 3. Ang puno, isa sa nire-represent ng puno ay source. Source siya. Source siya ng bunga. Sa kanya nanggagaling yung bunga. So makikita natin, hindi yung puno mismo, kundi yung bunga. At sabi rito, so yung puno ay source. At merong dalawang puno na pinakita rito sa Book of Genesis. Tree of life and tree of knowledge of good and evil. So, yung mga tumubo mula sa lupa ay mga literal na mga puno. Mga fruit trees, kasamang mansanas doon. Pero, yung tree of life and tree of knowledge of good and evil, ito ay mga simbolikong pangungusap ng mga puno. Nang ibig sabihin ng puno ay source. Tree of life is the source of God's of divine knowledge. Ang tree of life ay ang source nito ang dinudulot ng tree of life ay divine knowledge. Ang salita, ang kalooban, ang pinapakita na kalooban na nanggagaling sa Diyos o ang karunungan ng Diyos. Ginamit ng first ng Corinthian, merong tinatawag na wisdom of this world. Yung wisdom of this world ay ito ang pinapakita rito, ang nire-represent nito ay yun yung tinatawag na tree of knowledge of good and evil. Is the tree of knowledge. So this tree of knowledge, so sa description na Paul, merong two kinds of wisdom. Meron siyang tinatawag na hidden wisdom. That hidden wisdom, ito ay ang galing sa Diyos. Ito ay ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit ayon sa description ni Paul. But meron naman siyang tinawag doon na worldly wisdom. And this wisdom, sabi niya, ang karunungan ito na galing sa tao
ay sa pamamagitan ng ganitong karunungan ay sa karunungan na hindi nila nakilala ang ating Panginoong Hesus, bagkus kanilang ipinako. So, pinapakita ko na ang punong ito ay ang pinapakita rito ay source ng knowledge. At ang sumunod na pangungusap na pwede nating tingnan na aking binibigyan ng pansin ay binigyan sila ng utos ng Panginoon sa chapter 2 na huwag kakain mula dito sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. So, gusto kong tingnan isang bahagi pa. Pagkatapos na sila ay, sabi rito, at kumain siya at ang babae ay binigyan niya rin naman ang lalaki at siya kumain. And verse 7, sabi rito, then the eyes of both them were opened and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves loin covering. So, ang bagay na nangyari dito ay hindi lamang ito isang ordinaryong pagkain ng bunga ng punong kahoy. Dahilan dito ay, anong pinakita? Nakilala nila na sila ay hubad. They knew that they were naked and they sewed. Nagtahi sila ng mga puno o dahon ng igos at ginawa nilang pantapi sa kanilang sarili. At nang sila hanapin ng Panginoon, ay nagtatago sila at nang tawagin sila ng Panginoon, sabi ni Adan, Panginoon, natatakot ako sapagkat ako'y hubad. Sabi ng Panginoon sa verse 11, sinong nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga mula na sinabi ko na wag mong kakanin? At dito na nagkaroon ng sisiyan. Ang babae na binigay mo sa akin ay binigyan niya ako at ako'y kumain. At sabi ng Panginoon, anong ginawa mo? Sabi niya sa babae. At sumagot ang babae, ang serpente ay dinaya ako. At sabi ng Panginoon sa serpente, at siya'y sinumpa. So makikita natin dito yung pagsumpa ng Panginoon sa serpent. Sabi niya sa verse 14, sinabi ng Panginoon Diyos sa serpente, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang ang iyong tiyan, ang lalakat mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng araw ng iyong buhay. So from this point of time, nang ibigay ang curse, doon pa lamang siya gumapang at siya'y naging ahas. Because of the curse. At nang kanyang bigyan ng balingan ang babae, sabi ng ating Panginoon sa verse 15. Sa verse 15, pero dito in-announce ng ating Panginoon ang redemption para sa kanyang kay Adam at sa kanyang mga binhi. At maglalagay ako ng pag-aalit sa pagitan mo at sa babae. I will put enmity between you and the woman, between the serpent seed and the woman's seed, and between your seed and her seed, and he shall bruise you on the head. Dudurugin niya ang kanyang iyong ulo, ikaw naman ang dudurog ng kanyang sako. Verse 16. And the woman said, to the woman he said, sabi ng Panginoon, I will greatly multiply your pain in childbirth. I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain you will bring forth children, yet your desire will be for your husband, he will rule over you. At sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi,
Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay papahinood ka at ang iyong kalooban ay siya'y magpapapanginoon sa iyo. Now, what happened? Alam nyo, ang naganap dito ay may kinalaman bakit childbearing. So, jumping to conclusion, dahilan sa mga bagay nito, ang pinapakita rito, something happened. Merong namagitan sa pagitan ng serpente at ng babae. Why? Bakit ang sinumpa rito is childbearing? Bakit ang sinapupunan ang sinumpa? Sabi pa nga, di ba, pag yung bata ay nagsasalita ng masama, pinipitik natin yung bibig. Masama yung sinasabi. Pero ito, bakit ang childbearing? Because there's something happened. So merong bagay na namagitan. Ang knowledge na ito ay ang inintroduce ng serpente sa babae is sexual pleasure. Samantalang ang tinatawag na ganitong pamamagitan sa mag-asawa, ito ay natural, ito ay dapat. Ngunit kapag ito ay gagamitin para lamang sa pleasure, para lamang sa kasiyahan, hindi para pag-fulfill ng purpose ng Diyos, ito ay isang bagay na hindi mainam. Pero tingnan natin, ang sabi ng ating Panginoon, ang batas ng Panginoon sa Genesis chapter 1, makikita natin na lahat ng uri ng mga binhi ay dapat magbunga sila ng ayon sa kanilang sarili. Kasi magpuproduce sila. Meaning to say, ang mangga ay magbubunga ng mangga. Ang santol ay magbubunga ng santol. So, yung kanyang binhi ay ganun ang mangyayari sa kanila. So, ngunit, sa ganitong bagay, tingnan natin ang isang batas ng Panginoon na inilagay niya sa Leviticus. Leviticus chapter 18. Sa Leviticus chapter 18, chapter 18 verse 32 na lang. 22 rather. Chapter 22. Sabi niya, you shall not lie with the male as one lies with a female, it is an abomination. Huwag kang sisiping sa lalaki na gaya sa babae, ito'y karumal-dumal. So ang homosexuality ito ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Ang tinatawag na sodomy. Sabi niya, huwag kang sisiping sa lalaki na kagaya ikaw ay sumisiping sa isang babae. It is an abomination. Also, you shall not have intercourse with any animal to be defiled with it, nor shall any woman stand before an animal to mate with it. It is perversion. Huwag kang sisiping sa anumang hayop na nagpapakadumi riyan, ni ang babae huwag lalagay sa hayop ng harap ng hayop upang pasiping ito ay kahalayan o kahalay-halay nga. Yung salitang perversion dito, ang salitang perversion po, ang pinapakita rito is confusion, pero ang isang bagay na pinapakita, confusion, yun ang isang version. But ito, ang ibig sabihin ng salitang ito is violation of nature. Violation of nature or divine order. So, ang nangyari sa halaman ng Eden ay hindi simpleng pagkain ng bunga, kundi meron silang binviolate na, tawag dito, na kalikasan at isang order na kanilang sinuway. So yung divine nature. At yung perversion na ito ay yung tinatawag na sexual sin. Now, makita natin na dapat ang
hayop ay sa kapwa hayop lang. Pero dahilan sa ganitong pangyayari ay ang babae ay nagkaroon ng isang anak at ang anak na ito ay si Cain. At mula dito sa ganitong pangyayari, ang pinakaunang hybrid na tao ay si Cain. Dahilan ang tatay niya ay serpente at ang nanay niya ay ang babae, tao. Ang pinaka-first hybrid. Well, sasabihin nila, they were twin. Twin sila. Well, twin sila, pero meron silang magkaibang ama. Sa isang sinapupunan, meron silang magkaibang ama. So ito ay violation ng tinatawag na divine order. At yan ang dahilan ng madungisan o marumihan. Ang ganitong dahilan ang sabi ng Diyos, sa utos niya ng kanyang lalangin ang babae at lalaki, Genesis chapter 1 verse 26 onward, sabi nun, be fruitful and multiply and replenish the earth. Ang utos ng Panginoon sa kanila, ang divine order ng Panginoon sa kanila ay to replenish the earth with their own kind. Yung uri nila. At ang supposed to be na dapat na dadami ay ang mga anak na lalaki at babae na anak ni Adan at ni Eva. Ngunit nagkaroon po ng paghahalo. Naghalo ang tao at ang hayop. At ngayon, si Cain ang siyang pinaka-unang hybrid. Now, ito'y binigyan ko lamang ng pansin para i-raise sa inyo ang point, bakit nagkaroon ng condemnation sa lahat ng tao? Bakit naipasa ang kasalanan ito? Bakit ang lahat ng ipinapanganak ay makasalanan na? Dahilan, nadungisan na, narumihan na, ang sabi ng Job chapter 14, verse 1, 14:1. Sabi ng verse na ito, man who is born of a woman, verse 1, man who is born of a woman is short-lived and full of turmoil. Verse 4, who can make the clean out of the unclean one? Unclean. No one. Sabi niya, sino ang pwedeng magpalabas ng malinis mula sa marumi? Sabi ni David sa Book of Psalms, ako ay pinaglihi sa kasalanan at sa karumihan, ako'y pinagdalang tao. Basahin natin ang Psalms 51 verse 10. Give me that verse. Hindi. Yung isang portion dyan. 51, yan natin ang verse 5. Bigyan niyo sa akin yung verse na yun. Ang sabi ng verse na yan, verse 5, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Now, kung ating ibibigyan ng diin ang bagay na ito, marami pa tayong ilang proof na pwedeng ibigay bakit ang ganitong bagay ay pwedeng bumangon ng maraming mga katanungan, pero meron tayong mga pwedeng ibigay ng mga proof. Pero gusto kong puntahan natin, bakit ito yung dahilan, bakit ang tao ay condemned. Mula ng panahong yun, bakit ang tao is condemned? Dahilan, they violate the divine order. Binviolate nila ang kalooban ng Diyos na dapat ang sanlibutan mundo ay pupunuin ng mga anak ng Diyos. Dahilan si Adam ay anak ng Diyos, ang dapat na pupuno sa buong sanlibutan ay mga anak ng Diyos. But ang pumuno
sa buong mundo ay makikita natin ay hindi mga anak ng Diyos. Kaya pagdating ng chapter 6 ng Book of Genesis, ay nalumbay at nalungkot ang Diyos sapagkat nakita niya ang kasamaan. Verse 1, verse 3, Then the Lord said, My spirit shall not strive with man. O yung unang verse, pinakita, nangyari na nagkaroon ng dumami ang mga tao at ang mga babae, mga anak na babae pinanganak sa kanila. At nakita ng mga anak ng Diyos at ang mga anak ng tao, na babae ng tao, na sila'y magaganda at sila'y kumuha ng kanilang mga mapapangasawa. At sinabi ng Diyos, My spirit shall not strive with man forever because they are blessed and their days shall be 120 years. Verse 5, And the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. So ibig sabihin, ang dumami na mga tao sa ibabang lupa ay hindi mga tunay na mga anak ng Diyos, kundi ang lumaganap dito ay ang kasamaan instead. Kasalanan. At makalaman ng mga uri ng pamumuhay ng mga tao. At yan ang dahilan bakit pinuksa ang days ni Noah. Ang panahon ni Noah, bakit pinarusahan. So, nakikita natin, ito yung dahilan bakit merong condemnation. Ito yung dahilan kung bakit ang condemnation ay ibinigay na ng Diyos ang kahatulan na sabi ng Panginoon, kakain ka ng tinapay sa pawis ng iyong mukha hanggang sa ikaw ay bumalik sa alabok sapagkat ikaw ay diyan kinuha. At doon sa ganitong hatol, then ang lahat dahilan na violate ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, binviolate ang ganitong bagay. Then, ang Diyos ay merong hatol sa lahat ng tao. Ngunit, ang pinakita ng Panginoon, ang pinakamainam doon, ay yung verse 15 ng Genesis na nagsasabi, merong woman seed na babangon na siyang dudurog sa ulo ng serpente. Ito'y walang iba kundi ang pagdating ng tagapagligtas, manunubos. Ang pagdating ng manunubos ang siyang magiging daan para iligtas. Kunin yung mga, tubusin yung mga Adam's race. Dahilan makikita na natin na merong paghihiwalay ng kanilang lineage. May lahi si Cain, basahin ninyo ang mga account ng Genesis, may linya, may lahi si Cain, may lahi din si Adan kay Seth. Dahilan si Abel ay pinatay ni Cain. Pero kung titingnan natin ang ganitong bagay, ibig sabihin ang lahat ng tao ay papunta sa tinatawag na ganitong kapahamakan. Ang Book of Revelation ay nagpapakita na sinabi rito, ang Book of chapter 20, tingnan natin ang verse, chapter 20. Chapter 20, verse 11. Ang pinakita rito ay white throne judgment. Nakita niya yung white throne na ito na nakaset at sabi niya, walang sino man ang kayang tumayo dito sa harapan ng nakaupo sa luklukan. At nakakita siya, verse 12, nakita niya ang mga patay, malalaki at maliliit. Ibig sabihin, mga patay, ang mga namatay ay may namatay na bata, may namatay na matanda, at sila'y binuhay sa panahong yon. At sabi niya ng verse na yan, at nakatayo sa harapan, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan,
at nagabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat at siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Now, ito yung hatol sa kanila. Ito yung mga bukod sa sila ay ipinanganak na makasalanan. Meron mga bagay silang ginawang kasalanan mula nang sila'y nakaisip hanggang sa sila'y mamatay. At lahat ng yun ay babasahin sa kanila at yun ang magiging daan para sila ay, anong sumunod na pangungusap? Pinakita ng verse 13, ang dagat at ang Hades ay binigay nilang kanilang mga patay at silang lahat ay hinatulan and they were judged every one of them according to their deeds. And verse 15, at kung ang sino man ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Bakit merong mga taong hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay? Well, ito ay ang mga taong hindi, produkto sila ng hybriding sa pamamagitan ng kasalanan sa halamanan. Dahilan ang mga naging anak ni Cain ay dito tinawag itong serpent seed. Tawag dito ni John sa chapter 3 ng book of Matthew. Tingnan natin ang Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, verse, habang nagbabautismo si Juan Bautista at naglapitan ng buong ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, doon sa baptism na ito, at sabi rito ng verse 5, then Jerusalem was going out to him, naglabasan sila, and Judea and the district around Jordan, at gusto nilang magpabautismo kay Juan Bautista sa ilog ng Jordan. At sabi rito, verse 7, nang makita niya, datapot nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong. Sino ang sa inyong magpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? Kung niyo mapapansin, meron siyang tinawag ditong lahi ng ulupong o brood of vipers. Alam natin yung vipers o yung ulupong ay ahas. Sabi niya, kayong lahi, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come. Ibig sabihin, ang kagalitan ng Diyos na ito ay para sa kanila na mga serpent seed o lahi ng serpente. Sila ang pinaglaanan ng ganitong galit. At makikita natin sa bandang uli, ang kanilang pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Dahilan hindi sila produkto ng plano ng Diyos, sila ay produkto ng knowledge ng hybriding. At sabi ng verse na yon ng chapter 20 ng Book of Revelation, at ang lahat ng hindi nasumpungan ang kanilang pangalan, at kung sino man, at ang sino man ay hindi masumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay, ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Merong isang verse doon sa Book of Matthew na sabi ng Panginoon, sa mga nasa kaliwa ng mga kambing, sabi niya, magsiparoon kayo doon sa kagalitan ng Diyos na inilaan niya para sa kanya, para sa kanila. Sabi niya, inilaan niya ang ganitong bagay para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Basa natin yan sa chapter 25 ng Book of Matthew. Now, dito, ang lahat ng tao ay meron na silang condemnation.
But, paano ang tao ay mawawala sa kanila ang kahatulang ito? At doon ipinakita ni Apostol Pablo na sabi niya, sila na kay Kristo Jesus. That's the good news. Yan ang mabuting balita. Sila na kay Kristo Jesus. Sapagkat sila na kay Kristo Jesus, ay sila ay makakaranas ng kapatawaran ng kanilang kasalanan. Pinakita ng chapter 5 ng Book of Romans na sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay nakapasok sa sanlibutan at ang lahat ng tao ay namatay. Sa pamamagitan din naman ng isang tao ay nagkaroon ng reverse, di ba? Nagkaroon ng reverse na ang dating makasalanan sa pamamagitan yung idea kay Adam ay nakapasok ang kasalanan at ang lahat ng ipinanganak ay makasalanan. Kay Jesus sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng kanyang katwiran, ang lahat ng makasalanan ay ipapatawad ang kanilang kasalanan. Magkakaroon ng pagre-reverse. Kaya sabi ron, verse 15 ng chapter 5 ng Book of Romans, but the free gift is not like the transgression. For if the transgression of the one many died, much more did the grace of God and the gift by the grace of the one man Jesus abound to many. Sabi niya, higit pa nga sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ng kaloob ng biyaya sa pamamagitan ng isang taong si Hesukristo ay sumagana sa marami. Sumagana ang kanyang biyaya. At sabi niya, and the gift is not like that which came through the one who sinned. For on the one hand, yun yung pinabinasa natin kanina, pero yung from one transgression resulting to condemnation, but on the other hand, the free gift, ang walang bayad na kaloob, ay arose from many transgression, bumangon mula sa napakaraming pagsalangsang, ay nagdala sa pag-aaring ganap. Sabi niya, datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway, maraming makasalanan sa ika-aaring ganap. Nagkaroon ng reversal. Nagkaroon ng redemption. Ang dating makasalanan ay ginawaran ng pag-aaring ganap. For if by the transgression of the one death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace. Say in verse 17, at sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubhapang nagsisipaghari sa buhay ang nagsitanggap ng kasaganaan ng biyaya at ng kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatwid bagay si Hesukristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoon, kay Adam na nagmana tayo ng kasalanan, kay Jesus tatanggap tayo ng kapatawaran. Kay Jesus tatanggap tayo ng pag-aaring ganap. Kay Jesus tatanggap tayo ng pagpapawalang sala. But ito ay inilagay na ikaw ay dapat na kay Kristo Jesus. There is now no condemnation to those who are in Christ. Now ang tanong, paano tayo mapupunta kay Kristo para matanggap natin ang biyaya o benepisyong ito? Ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. Ang sabi ng banal na sulatan ng Acts chapter 2 verse 38, ang sabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa kanyo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, sa pamamagitan
ng pagtanggap at pagiging kay Kristo at ikaw ay magiging mapapasa kay Kristo sa pamamagitan ng paraan na kanyang itinuro. Sabi ng Panginoon, yumaon kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo ang ebanghelyo, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Dahilan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo at pagpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ay dito natin maranasan ang kapatawaran ng kasalanan. Dito aalisin ang ang condemnation. Dito mawawala at dito ang lahat ng bagay na nakasulat laban sa isang tao ay buburahin ng lahat. Yan ang dahilan last Thursday, pinag-usapan, binigyan natin ng pansin yung searching for sin and no file found. Sa kadahilanan, sa pamamagitan ng ating Panginoon, ang kanyang dugo at ang pananampalataya ng isang tao sa kanya ay maghahatid sa kanya na i-blot out o i-wipe out ang lahat ng kasalanan na kanyang nakomit mula sa kanyang nang siya nagkaroon ng isip at higit pa sa lahat yung pinaka-orihinal na kasalanan na kanyang minana sa kanyang mga magulang. Ito ay naipasa. Kaya sabi ng isang Colossians, Book of Colossians, Book of Colossians chapter 1 verse 20 hanggang verse 22. Tingnan natin. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay. So yung salitang reconciliation. Dahilan mula nang naganap ang kasalanan, ang tao ay naging kaaway ng Diyos. Sila'y pinalayas doon sa halamanan. At pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko na maging mga bagay sa kalupaan, mga bagay sa sangkalangitan. Next verse. At kayo ng nakaraang panahon ay mga nangahiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Gayong may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. So pinakita yung salitang sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoon dahilan doon sa kanyang katawan ay doon ginawa ang kahatulan. Through death, in order to present you before Him, holy and blameless and beyond reproach. At higit pa sa lahat, ay pinakita ang ganitong bagay. Now mga kapatid, sa araw na yun, ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang pangusap, winika niya sa John chapter 5 verse 24. Pinakita rito ng verse na ito. Sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin, ang dumirinig na aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at siya'y hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So therefore, mga kapatid, sa ganitong bagay, bakit ang tao sa pamamagitan ng ating Panginoon na kanyang ginawa
ang tao ay kanyang natubos. Ang kasalanan na nagawa ng unang mga magulang ay binayaran ng ating Panginoon. At dahilan binayaran ng ating Panginoon, dan ang bawat ang tinatawag na kapatawaran ng kasalanan ay ibinibigay. Ngayon ito ay available. Ngayon ito ay pwedeng matanggap ng sino man sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos nito, siya ay aariing ganap. Ipapawalang sala. At kapag siya ay wala ng sala, siya ba ay dadaan pa sa paghatol? Hindi ko iniisip, mga kapatid. Dahilan, bakit ka pa uusigin kung ikaw ay wala ng kasalanan? Bakit ka pa dadalhin sa hukuman kung ikaw ay wala namang kasalanan? Sino ang hinahabla? Sino ang hinahatulan? Sila na merong kasalanan. Ang isang verse o last verse na aking babasahin dito sa chapter 8 ng Book of Romans, sa ating pagtatapos, ang sabi ng ating kapatid ni si Apostle Pablo, ang chapter 8, sinabi niya, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ang verse 31 ay nagsabi ng ganito, verse 31 ng chapter 8, ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? You know, mga kapatid, ang hukom, ang tatayong hukom na hahatol sa atin ay ang aking tagapagligtas. Paano ko hahatulan ng aking tagapagligtas? Dahilan siya ang magnagligtas sa akin, siyang nagligtas sa atin, at siya rin ang hukom na tatayo sa huling mga araw. At sabi rito, kung ang Diyos ay nasa panig natin, sinong laban sa atin? Verse 32. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Next verse. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Paano ka hahatulan samantalang siya ang nagpapawalang sala? Sa araw na yun, ang kanyang hahatulan ay ang mga taong ang kanilang mga aklat ay punong-puno ng sulat at doon hahatulan sila ayon sa kanilang mga bagay na ginawa. Samantalang ang aklat ng mga na kay Kristo ay wala ng sulat pa. Wala nang nakasulat pang anumang bagay patungkol sa kanyang kasalanan. Ang lahat ng pages ay blanco na. Wala nang kasalanang nakasulat dahilan pinatawad na ng dugo ng ating Panginoon. Kaya ang conclusion ni Paul, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ang dapat lamang matiyak ng tao sa huling mga araw na ito ay na kay Kristo siya. Dahilan kung wala siya kay Kristo, walang tagapagligtas na tatayo sa Kanya. Kung siya'y wala kay Kristo, ang Kanyang aklat ay punong-puno ng sulat ng lahat ng Kanyang mga ginawa. Pero kapag siya ay na kay Kristo, ipinatawad ng Kanyang kasalanan, inari siyang ganap, pinawalang sala siya, then siya ay malaya na. Hindi na siya harap sa araw na yun ng paghatol, kundi sila na mga masusumpungan na wala sa aklat ng buhay. Hindi bagat kamangha-mangha ang ganitong biyaya ng Diyos na inaalay sa bawat isa sa atin.
Praise be to God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras na ito. Tayo tumayo at tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos ay naging lalong sumagana ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung wala ang ating Panginoon, lahat tayo ay mapapahamak. Nang si John ay makita niya ang pangitain sa Diyos, nakita niya ang Diyos na nakaupo sa luklukan at merong isang anghel na sumisigaw, sino ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng tatak nito? At nang tumingin si Juan na wala siyang makitang karapat-dapat, siya'y umiyak ng malabis. Dahilan alam niya lahat ng tao, kasama siya, ay mapapahamak kapag walang kukuha ng aklat na mayroong 7 tatak doon sa nakaupo sa luklukan. Ngunit habang siya umiiyak, mayroong isang matanda na nagsabi sa kanya, Juan, huwag kang umiyak, sapagkat ang leon sa tribo ng Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay at siya'y merong kakayanang magbukas ng aklat at magtanggal ng tatak nito. Nang kanyang hanapin kung sino itong leon ng tribo ng Huda, ang nakita niya isang korderong duguan. At waring pinaslang at pinatay, at siya'y lumapit at kinuha ang aklat doon sa nakaupo sa luklukan, at ang buong sangkalangitan ay nagpuri sa Diyos dahilan. Ang sabi nila, sapagkat binili mo kami ng iyong dugo mula sa mga angkan at wika, at kami ay ibinalik mo sa Diyos. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa Kanya lamang wala akong kondemnasyon. Sa Kanya lamang tayo ay makakatayo sa harapan ng hukuman, dahil alam natin, wala ng kasalanang hahatulan sa atin. Kahit sino ang mag-imbestiga, maghanap ng kasalanan sa atin, ay wala na siyang masusumpungan dahil ito'y tinapon na ng Panginoon sa dagat ng pagkalimot. At pinawi niya na ang lahat ng bagay. At ako ay diniklara niyang matuwid. At ako ay nakatatayo sa kanyang harapan, not as a sinner. I will stand before God not as a sinner. At ako'y tatayo na merong lakas ng loob sapagkat merong akong tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang nag-iisang matuwid, na hindi tayo mag-rely sa ating katwiran, kundi sa kanyang katwirang ginawa. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Habang ating iniyuko ang ating maulo sa oras na ito, at ating dadalhin minsan pa sa oras na ito, dadalog tayo sa panalangin. Salamat sa kanyang ginawang layunin na ito na kanyang isinakatuparan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na dahilan sa Kanya ay natanggap natin ang lahat ng bagay. At kung di dahil sa Kanya, lahat tayo ay paparoon sa kapahamakan. Ating iko ang ating maulo sa oras na ito at ay dumulog sa panalangin. Panginoong Diyos,
habang aming binubulay-bulay ang iyong mga salita, at habang aming tinitingnan ano ang magiging karanasan ng bawat isa sa amin kung walang tagapagligtas, kung walang tumubos sa amin, kung walang nagbayad ng aming kasalanan, Panginoon, lahat kami ay paroroon sa kapamakan. Sino mang tao, gaano man siya kabuti, gaano man siya kabait, gaano man niya ginagawa ang kanyang pagsisikap, but still, Lord God, ang lahat ng yan ay hindi magiging kabayaran para sa aming kasalanan. Kaya't Panginoon Diyos, hallelujah, pinupuri namin ang iyong pangalan sa tanghaling ito. Pinupuri namin ang iyong dakilang plano at ang iyong dakilang layunin, Lord, na iyong isinakatuparan, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyong pagsusugo sa iyong bugtong na anak. Dahilan sa pamamagitan niya, hallelujah, ang lahat ay binayaran. Ang kanyang dugo ay naging sapat na pangbayad para sa lahat ng sala ng lahat ng buong sangkatauhan. At ngayon, hallelujah, merong isang dako na iyong inihinda para sa amin. Meron kang isang ino-offer, Lord, at ito ay ang kapatawaran ng kasalanan. At ito ay matatanggap sa pamamagitan, hallelujah, ng aming, hallelujah, pakikipag-ugnayan sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito, ang siyang, hallelujah, magiging ugnayan upang aming matanggap ang benepisyong yan na iyong inilaan, hallelujah, sa bawat mga tutubusin. Lord, salamat sa oras na ito, sa iyong napakasaganang biyaya at kabutihan sa bawat isa amin. Umaasa kami, Panginoon, na ito'y patuloy, hallelujah, nasasagana pa habang ang iyong galit, Lord, ay hindi pa binubuhos sa ibabaw ng salibutan. Mananatili ang biyayang ito. Mananatili ang iyong dugo, Lord, na mabisa, na maghuhugas at magpapatawad ng bawat sala sa sino man na lalapit sa iyo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang kadakilahan, sa iyo ang kapurihan. At sa araw na ito, Panginoon, hallelujah, sino man ang wala pa sa ganitong bagay, aming dalangin na ikaw ang Diyos na magkawad ng iyong kahabagan at ng iyong biyaya. At ikaw ay mabot sa kanila, Panginoon, ng iyong kagandahang loob. At sila man ay makaranas ng isang wala ng kahatulan sa kanilang buhay. Purihin ka, dakilang Diyos. Ang kapasalamatan, ang kaluwalhatian at ang karangalan ay para lamang sa aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras at